Hello po sa ating lahat. Magkomento nga tayo dito sa pag-read tag ng yung mga host dyan sa Isiminay, sa mga trolls ng mga Duterte, at ganon din sa mga kampo ng mga Duterte mismo. Okay. Pag may mga tao na hindi sumasang-ayon sa kanila, na ibang paniniwala sa kanila, pagkatapos nag-criticize sa mga nagawa ng Duterte administration, din tinatawag nilang communist o kaya terrorist o makakaliwa, etc. etc. Okay. Sa pananaw ko, sa panahon ngayon, pag sinabing communist, hindi ibig sabihin ay masamang tao yan o mamamatay tao. Maybe noong unang panahon ng komunismo, siguro ganon. Pero sa ngayon, iba na rin. At saka one more thing is that sa ngayon, sa nakikita ko, wala nang pure communism. Kung mayroon yung mga, siguro may mga hard, yung mga talagang hard pa na communist, then iilan na lang yon, ano? Okay, iilan na lang yon. But sa ngayon, marami na yung mga communist na hindi talaga naniniwala doon sa pinaka-basic ng komunismo. Dahil pag sinabi natin na pinaka-basic ng komunismo, yan ay they are ready to use force para magkaroon ng political power. Those were the early days of the communist movement. Pero sa ngayon, marami ng mga communist na ayaw na nila na gumamit ng dahas. So, meaning to say, halimbawa, may mga eleksyon, then nagpapile sila ng candidacy for a certain position. Pag nanalo sila, so well and good. Pag hindi sila nanalo, then okay lang. In other words, yung democratic system ay ini-embrace na nila. Okay. Kasi yan nga, basta noon talaga pag communist, talagang revolutionary group yan. Pero sa ngayon, dito sa Pilipinas, mayroon pang kaunti yan. Pero hindi na ganon na dati. Maganda nga sana na sa Pilipinas, i-adapt natin yung practice from other countries na, halimbawa, yung mga communists, they can join the electoral process. Basta so long as they do not use force, accepted sila. Okay. Ngayon, pag may nanalo sa kanila, hindi ibig sabihin na ang government ay magiging communist. No. Dahil yung dating system ng government, ganun din. Ngayon, may mga communist na nanalo. So, maybe yung advocacy niya, pwede niyang gawin o pwede niyang ma-implement yung kanyang yung kanyang, let's say, advocacy, but of course in a legal way. Okay, in a legal way yung kanya. So, yon. Kaya tayong mga Pilipino,
pag sinabi na, oh, si itong kwan na ito, communist, takot agad. Ay, huwag natin ibuto dahil communist. Wala na yun ngayon. Bagong panahon na. Okay? Yung sabihin na ito ay komunista para hindi ka iboto. O kaya tawagin kang komunista para hindi ka iboto. Pambubudol yun. Okay. Ngayon, going back sa mga Dutertes na sabi ko nga, laging galit na galit sila sa communist, Just like yung BP Sara was still the DepEd secretary. May mga teachers na sumama sa rally pagkatapos, tinawag niyang mga komunista, terorista. Yung mga teachers na yun, sumama sila dahil may mga advocacy sila na gusto lang nilang masabi, just like na halimbawa talagang kulang pang mga teachers, so gusto nilang masabi ito. Pagkatapos kulang pa yung mga whatever, yung mga school classroom at iba pa. So these are legal na paraan to air their grievances. So wag agad silang, hindi ibig sabihin komunista agad sila. Okay? So one more thing is that ang komunismo talaga wala na sa ngayon. Ang pure communism ay yung belief galing kay Karl Marx yun. Si Karl Marx was a social philosopher na sinulat niya yung Das Kapital, nabanggit niya na talagang under capitalist system, talagang hirap na hirap yung mga workers dahil mas yumayaman yung mga may-ari ng mga factory, samantalang hirap na hirap yung mga workers. Okay? So, yung mga believe doon ay adopted ni Lenin, Vladimir Lenin ng Russia. Pagkatapos nung si Vladimir Lenin o Russia ay namuno sa Russia, then after that revolt, I think kung hindi ako nagkamali, December revolt, then yon ang Russia naging communist under Lenin. Ganon din sa China. Under Mao Zedong, ang China ay naging communist din, Ngunit noong panahon ni Gorbachev, ang Russia ay bumalik uli sa free enterprises. Hindi na naging communist. Ganon din sa China. In fact, sa under communism, it says na lahat ay pantay-pantay. From its to its according to his needs, from its according to his ability. So, yan, So, may pantay-pantay. So, in other words, that is what we call classless society. Pero, that system did not work. Why? Kasi, as time shows, hindi naman umunlad masyado ang Russia at saka China. Kaya ang ginawa nila, they shifted back to democracy o free enterprises. Okay, kaya the fight between communism and democracy, nanalo ang democracy. Why? Kasi ang Russia at saka China,
bumalik sila sa free enterprises. Dati-dati sa mga communist state, everything, itong mga factories are owned, operated, and managed by the government or by the state. Okay. Ngayon, nakita nila na hindi masyadong magandang system. Iba talaga yung may individual initiative. Kaya balik uli sa free enterprises. Kaya ganon ang nangyari. Kaya pag sinabi natin na communist, hindi ibig sabihin masamang tao na yan kasi wala na nga iilan na lang ang pure communist country. Ang kwan lang siguro ang North Korea. Ang Vietnam, balik na rin sa democratic system. Okay, kaya yon, huwag kayong matakot pag sinabi na, ito ay communist, takot agad, no. Those were the days. Sa ngayon, hindi na ganon na ang mga communist ay masasamang tao o mamamatay tao. Hindi na ganon. Hindi tayo communist. We are not communist, but pinapag-aralan ko noon yung mga system. For me, talagang iba yung free enterprises. Why? Kasi magamit talaga yung individual initiative ng isang tao para umasinso ka. Gusto mong umunlad ang buhay mo, magsikap ka, mag-engage ka sa negosyo, then ganon. But under communist, wala, kasi sabi nila, to each according to his needs, from each according to his ability. So dapat classless society. Pero mayroon bang classless society ngayon sa China, sa Russia? Hindi. Napakarami ng bilyonaryo o baka trilyonaryo sa mga bansang yon. Ngayon, sila ay naging billionaire o trillionaire dahil sa free enterprises ng democratic system of government. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe. So watch for more. Good day.